Bago ang lahat, sa Game 1 ng NBA Finals, Spurs versus dito sa Knicks. Manalo or matalo based sa mga fans, kagulo sigurado sa New York. Gaganapin ang Game 1 June 4 PH time, 8:30 ng umaga. Home court advantage ng San Antonio. Lamado din sila. Yung $10 tama $15. Ang Knicks naman $10 katumbas $25. Kaya ang ginawa ko, tinayaan ko pareho para sigurado. Kasi yung mga natatalo dyan, tinuturong kampi ako sa kalaban nila eh. Wala na ako sariling team eh. Kinall out din ng mga fans ng Knicks si Wembanyama at yung San Antonio. Kinall out din ng mga fans ng Spurs ang Knicks at si Jalen Bronson. Ang Knicks nasa 11-game winning streak. Huli pa silang natalo sa playoffs April 24. Puwera usog. Tanging Atlanta ang nagpahirap sa Knicks ngayong postseason. Samantalang ang San Antonio, pumabor naman sa kanila yung schedule kahit late silang natapos dahil nasa kanila ang home court advantage. Rematch ng 1999 NBA Finals. Ang Knicks ang unang team na number 8 seed na nakapasok ng finals nun. At ito rin ang unang championship naman sa San Antonio sa kanilang franchise. Ito rin yung shortened season dahil sa lockout. Based sa mga prediction, mas battle-tested ang San Antonio dahil nakalaban nila sa playoffs yung kasama sa top 10 best team ng regular season, ang Minnesota at Thunder. Ang Knicks naman, ang nakalaban nilang top 10 team ay Cavaliers na sweep pa. May nabasa pa akong tweet dun na nagbantay kay Jalen Bronson si James Harden. Wala pa kasing official report naman kung maglalaro si Mitchell Robinson na naoperahan sa daliri. Pero based kay Coach Mike Brown, nasa light workout pa rin naman siya ngayon. Andun pa rin na 50-50 chances na makakapaglaro siya sa series. Sa head-to-head matchup, 2-1 record ang Knicks kontra sa San Antonio nung regular season. Kasama na dito na nagtapat sila sa in-season tournament finals. Nanalo ang Knicks 124-113. Na-outplay din ng Knicks ang Spurs nung regular season. Yung isang panalo kasi ng San Antonio, hirap pa sila dun. Tumapat pa sa buwan ng Knicks na bigla na lang natatalo yung New York. Parang every year yun since dumating si Bronson. By numbers, buong playoffs, ang Knicks ang number 1 team na may overall record na 12-2, almost 120 points, 45 rebounds, 26 assists, 9 steals at 4 blocks per game. Ang San Antonio merong 12-6 record, nasa 115 points, 47 rebounds, 10 steals at 4 blocks per game. Dati sinabing sila ang least experienced team papasok ng postseason. Kaso ang taas kasi ng confidence ni Wembanyama. Halos katulad lang din na nangyari noong nakaraang taon sa OKC, nabanat ang buto kontra sa Nuggets. Ngayon naman ang San Antonio, nabanat ang buto sa Thunder. Hindi na rin sila masasabing walang experience. Ang tindi rin na nakatapat sa playoffs nitong San Antonio. Yung Knicks naman battle-tested. Ilang beses na silang dumaan ng playoffs, ilang beses na rin nalaglag at nakatapat na rin yung mga tigasing team. Sa overall din sa playoffs, ang Knicks ang number 1 defensive team, sila din ang number 1 defensive team. Ang San Antonio number 3 offensive team, sila ang number 2 defensive team behind naman sa Knicks. Kung ano yung nilamang ng San Antonio sa Thunder series, yun ang nilamang sa kanya naman ngayon ng Knicks. Sila ang number 1 sa pass break, 17.6 points per game. Ang Spurs naman 17.2. Sa points in the paint, lamang din ng Knicks 53-49. Mostly galing yung score na yon kay Bronson at kay OG. Sila din ang number 1 team pagdating sa second chance points, 17 per game. Ang San Antonio 15 per game. Ang Knicks din ang number 3 team pagdating sa turnover points na nakukuha nila sa kalaban, 20 points per game. Ang San Antonio nasa 15 points. By numbers, lamang ang Knicks kontra sa San Antonio. Pero lamado pa rin ang San Antonio based sa mga analyst. Ang leading scorer ng Knicks si Bronson, 22 points, 2 rebounds, 6 assists, 47 and 35%. Teka, sorry, mali pala. 27 points per game si Jalen Bronson sa loob ng 37 minutes ngayong playoffs. Sa head-to-head matchup din, ang posibleng tumapat kay Bronson si Stephon Castle na sana hindi pa napagod sa series kontra sa Thunder. Pwedeng kapalitan si De'Aaron Fox or kaya si Dylan Harper. Pero sabi nga ni Coach Mike Brown dati nung nakalaban nila ang Cavaliers, ginamitan nila ng taktika si James Harden dahil alam nilang puro dribble ang ginagawa dati nung naglalaro sa Rockets.
Dating player ni Coach Mike Brown itong si De'Aaron Fox na malamang alam din niya kung ano ang weakness para mabantayan siya or mapigilan siya. Sa San Antonio, meron si Wemby na 23 points, 10 rebounds, 2 assists, 3 blocks per game. Meron pa siyang 51 and 37% mula sa field. Hindi ganong kataas kung titingnan yung stats ni Wemby, pero iba yung impact niya sa loob ng court. Marami mga player ang mas mataas pa sa kanya ang average, pero si Wemby simplihan lang. Si Stephon Castle naman 19 points, 5 rebounds at 6 assists. Si De'Aaron Fox nasa 16 points, 4 rebounds, 6 assists at meron lang siyang at least 2 turnover per game. Sa Knicks, si OG ang second leading scorer kay Bronson, 19.7 rebounds at 1 assist. Ang tapatan lang kasi talaga doon si Wembanyama versus kay Karl Anthony Towns. So sila may sabi nito na si Towns ang kryptonite ni Wemby. Inaccept na kasi ni Wembanyama yung pagiging colossal titan niya. Kaso ang makakatapat niya malaking pusa. Sa record, 5-2 si Towns kontra kay Wemby. Bibihira lang ang player daw na kayang iusog nitong si Wemby sa poste. Kahit si Wemby 7'4", isa siya sa mga player na kayang banggain ni Towns sa ilalim. Based din kay Wemby, nag-aalangan siyang tumira ng 3-point shot kapag kaharap niya si Towns or siya ang bantay niya. Dahil merong mannerism si Towns na bibigyan niya ng slight space itong si Wemby para tumira at hindi rin kaagat sa pump fake. Ang nasa isip ko pa naman, sumisigaw kasi ng oh my god si Towns kaya nadidistract itong si Wembanyama. Sa last 3 games din ngayong season, para di umano nahihigop yung lakas ni Wembanyama nitong si Towns. Sorry, nag-buckles pa ako doon. Nakalagay sa scouting report yun eh. Kahit Titan, ubos kay Towns yung lakas eh. Sa game 1 pa malalaman kung ano magiging adjustment ng San Antonio regarding kay Towns kapag binabantayan niya si Wemby. Sabi naman ng ibang mga fans, wala na daw makakatapat ang San Antonio na flapper. Yun ang akala nyo. Nakalinya si Bronson kay SGA. Kinonsider na flapper si Bronson pero yung pagka-flapper niya mala James Harden. Meron lang kasi si Bronson na 6 free throws ngayong playoffs. Pero sa mga nakaraang series, kapag nag-flop siya, mapapaul trouble yung nagbabantay sa kanya. Parang ginawa ni Joel Embiid kay Towns. Based naman kay Bronson, inamin niya yun sa podcast ni Lou Williams na nagbebenta naman talaga siya ng tawag. Disiplinadong flopper nga lang siya. Ang nakaka-stop lang kasi dati ng flop nitong si Bronson yung player ng Pacers si Nembhard. Buntikan pa siyang ma-injured dun eh. Dahil ang ginagawa ni Nembhard para mapigilan yung pag-flop nitong si Bronson, bigla siyang saglit na titigil kapag alam niyang babangga sa kanya si Bronson or kukuha ng contact. Based pa sa mga scouting report ng mga analyst, ang dapat bumantay kay Bronson si Devin Vassell, hindi si Stephon Castle. Dahil kahit sinong bumantay kay Bronson sa side ng San Antonio, mas malaking player pa rin sila. Dahil si Castle, mas okay di umanong bumantay dito kay Karl Anthony Towns dahil sa physicality at mid-jump shot na may babantayan din pa naman siyang isa pa, si OG Anunoby. Lamang ang Spurs sa bench scoring kontra sa Knicks. Meron ang San Antonio na 33 points per game off the bench kontra sa 31 per game ng Knicks. Hindi naman nagkakalayo. Yung tatlong nakakalaban ng San Antonio sa playoffs, sila din yung tatlong best team pagdating sa bench scoring. Ang best scorer sa second unit ng Knicks si Clarkson, McBride at Landry Shamet na may combine na 16 points per game. Sa Spurs naman, si Keldon Johnson na merong 8 points, 3 rebounds, 41 and 36%. Yung isa pa si Dylan Harper, 12 points, 5 rebounds, 3 assists at 1 steal per game. Nakaya pang kaldagin kahit si Karl Anthony Towns sa ilalim. May combine silang dalawa na nasa 20 points per game. Ang Knicks din, heavy reliance sa starting unit nila lalo na kay Bronson. Hindi tulad sa San Antonio na ang merong heavy minutes doon si Devin Vassell. Nakalimitan ang nananalo sa NBA Finals kung sino ang mas malalim yung rotation lalo na sa second unit dahil doon nagkakatalo minsan yung ibang team.